Kapanatagan, maikling kwento ay paaralan, 1. Si Ma'am Santos ay ang gurong may malawak na pangunawa sa kanyang mga mag-aaral. Si Lito ay ang estudyanteng laging matamlay dahil sa hirap ng buhay, habang sina Mark at Ana naman ay ang mga aktibong mag-aaral sa klase. Si Bea ang masiyahing katuwang ni Mark sa pagbibigay ng buhay sa loob ng silid-aralan. Nagsimula ang lahat sa isang recitation sa math kung saan mabilis na tinawag ng guro ang pansin ng mga bata. Mark, subukan mong sagutin kung ano ang kalalabasan ng 10 na pinarami ng 5. Ang hamon ni Ma'am Santos. Napakadali po niyan, Ma'am. 50 po ang tamang sagot. Ang mayabang ngunit nakatutuwang tugon ni Mark. Tama ka riyan, kaya ikaw naman Ana, ano ang kalahati ng 120? Ang sunod na tanong ng guro. Ang sagot po sa inyong tanong ay 6 na po. Ang mahinahong sagot ni Ana matapos mag-isip sandali. Mahusay, at para sa iyo Bea, magkano ang matitira sa 1,000 kung ibabawas natin ang 700? Ang huling hirit ni Ma'am Santos. 300 po ang matitira para sa atin, Ma'am. Ang masayang sagot ni Bea habang pumapalakpak. Ngunit habang nagpapatuloy ang klase, napansin ng lahat na bagsak ang ulo ni Lito at mahimbing na itong nakatulog sa kanyang upuan. Lito, gising, hindi mo ba alam na nasa gitna tayo ng ating leksyon? Ang malakas na gising ni Ma'am Santos habang kinakatok ang mesa. Nagulat si Lito at mabilis na napatayo, ngunit dahil sa pagkalito ay muntik na siyang matumba, bagay na ikinatawa ng malakas ng kanyang mga kaklase. Hoy Lito, baka naman pati sa panaginip ay naghahanap ka pa rin ng nawawalang formula. Ang biro ni Mark na sinundan ng tawanan ng lahat. Baka naman akala ni Lito ay tapos na ang klase kaya nag-advance na siya sa pagtulog. Ang dagdag pa ni Bea habang tumatawa. Tahimik ang lahat, at dahil gising ka na rin lang Lito, sagutin mo ang tanong ko tungkol sa division. Ang utos ni Ma'am Santos na may halong seryosong tono. Pasensya na po, Ma'am, wala po akong maisagot dahil hindi ko po talaga alam ang ating pinag-aaralan. Ang malungkot na pag-amin ni Lito habang nakayuko. Muling nagtawanan ang mga bata, ngunit itinigil ito ni Ma'am Santos at lumapit siya sa tapat ng lamesa ni Lito. Lito, hindi ako magagalit, pero maaari mo bang ipaliwanag kung bakit tila pagod na pagod ka at hindi ka man lang nakapagbukas ng iyong libro? Ang malumanay na tanong ng guro. Ma'am, patawad po, wala na po kasi akong mga magulang at ako na lang ang bumubuhay sa aking mga maliliit na kapatid. Ang simula ng kwento ni Lito habang nanginginig ang boses. Tuwing alas 12 po ng gabi ay nasa palengke na ako para maging kargador ng mga banyera ng isda hanggang madaling araw para lang may pambili kami ng pagkain. Ang pagpapatuloy ng bata na nagpatahimik sa buong klase. Pag-uwi ko po sa umaga ay magluluto pa ako at maglalaba bago pumasok dito, kaya kung minsan po ay hindi ko na talaga kayang labanan ang antok. Ang huling sambit ni Lito habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Napatigil ang lahat at ang mga kaklaseng kanina ay tumatawa ay hindi na ngayon makatingin ng diretsyo kay Lito dahil sa hiya. Patawarin mo kami, Lito, hindi namin alam na ganyan pala kabigat ang iyong ginagawa araw-araw. Ang paumanhin ni Mark na bakas ang pagsisisi sa mukha. Hanga ako sa iyong katatagan, Lito, at asahan mong gagawa tayo ng paraan para matulungan ka sa iyong pag-aaral. Ang pangako ni Ma'am Santos habang hinahawakan ang balikat ng bata. Tandaan ninyong lahat, huwag tayong agad manghusga ng ating kapwa dahil lamang sa nakikita ng ating mga mata, dahil ang bawat isa ay may kwentong hindi natin alam. Ang huling paalala ng guro sa buong klase. Kapanatagan, maikling kwento ay paaralan, 1.